may maliit tayo ngayong project. Ang project natin ngayon ay speaker stand. So ito na yung mga gagamitin natin para dun sa speaker stand. So bumili ako ng MS plate 6mm by 10 by 10 inches. Tapos meron na tayong mga nakat na plywood. So ito yung magiging base niya. Ito yung magiging upuan ng ating speaker. Kasi ito, iniisip ko pa kung ito ang gagamitin kong pambacking or bibili ako ng flat bar. Tapos bubutasin ko na lang para mas makitid lang siya. Masyado kasi makapal pag itong 3/4 ang gagamitin natin. Tapos ito yung magiging stand niya. Ito, GI pipe na ano na siya, galvanized na siya. 1/2 lang yung size nito. Ito yung magiging base ng ating pipe saka sa taas na din para itutornilyo natin siya dito. So nakatayo siya na ganyan. So ang gagamitin natin pambutas ng ating MS plate ay ang Lotus na drill bit pang bakal HSS para yung matibay. 316 lang. Ito lang ang gagamitin natin. Ating reliable na Bosch cordless drill. Paano natin makukuha yung tamang dimension ng ating base para hindi siya matumba pagka natabig. Ang ginawa ko ay yung speaker, binultiply ko yung timbang niya sa dalawa. So 1.5 times 2 is 3 kilos. So yun yung ginawa kong magiging base niya, yung MS plate, yung bakal sa baba. So ito ay almost 3 kilos. So paano natin malalaman ang ating timbang ng bakal or ng plate? So gagamitan lang natin siya, i-multiply natin siya sa 7,850 na unit weight ng bakal. Kilogram per cubic meter. Yung volume niya, 6 times 10 times 10. Pero dahil ang unit weight ay 7,850 kilogram per cubic meter, i-convert natin ito sa meter. Ganon din itong 10 inches, 10 inches. So yung 6, divide lang natin sa 1,000, magiging 0.006 mm na siya. Meter, sorry. Tapos, ito naman, 10, divide lang natin sa 39.37, magiging 0.254 meter na siya. Ganon din ito. I-multiply lang natin si 0.006 meter times 0.254 meter times 2.254 meter times 7,850 kilogram per cubic meter equals 3.04 kg. Namarkahan na natin yung mga butas na kailangan natin para dun sa flange at pangkabit natin para dito sa ating wood base. So simulan na natin ang pagbutas.